Bawat hakbang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan, Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko, Lord, sa bawat araw? Okay, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, Tuesday, April 21, 2026. At sa araw at oras na ito, tayo po muli ay tutungo sa ating daily devotion. At mula po dito sa ating God's morning, ay tutungo naman po tayo ngayon sa talata mula sa another popular verse, no? Romans 1. Verse 17 o Romans chapter 1 verse 17, at ito po ay ating pamagatang from faith to faith, the revelation of righteousness. At sa ating pong pagpapatuloy at sa ating pagtahak sa landas na ito, tayo po ay pangungunahin sa pagbasa ng talata ng ating pong partner, no? At pangunahan po tayo sa pananalangin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God's morning. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 1 verse 17. Sapagkat ipinakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kautusan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, kagalingan at magandang kalusugan na meron kami, Panginoon. Na patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Balutan nawa kami ng iyong banal na dugo at samahan ng iyong banal na espiritu sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At upang lubusan namin itong maunawaan, bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang malakaran namin at maibahagi din sa iba ang lahat ng matututunan namin ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Dito po sa ating pinag-aralan, o sa ating pag-aaralan o binasang talata, no? Ang sabi nga po sa atin ng Amplified Version, no? Ang ng talata ay sabi po dito ay or in the gospel, the righteousness of God is revealed, no? Both springing from faith and leading to faith. Sabi po doon sa footnote, disclosed in a way that awakens more faith, no? As it is written, sabi doon, and forever remains written. Ito po yung pinaka-highlight dyan. Just and upright shall live by faith, no? At dito po sa ating binasang talatang ito, no, ay makikita natin ang theme verse ng buong Biblia, no? At ang puso ng good news o ng Ebanghelyo. Dito po sinabi ni Apostol Pablo ang pundasyon, no, ng ating kaligtasan at relasyon sa ating Panginoon Diyos, no? Sabi nga kung yan ay nasa atin, ay magbibigay sa atin ng katatagan. Hindi po ito tungkol sa kung gaano tayo kabait o kung ano ang mga nagawa na natin. No, hindi po yan patungkol doon. Ito po ay tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos. Ulitin ko po ulit.
Ito po ay tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos, nagawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos para sa atin. At paano natin ito tinatanggap at pinapakilos sa ating buhay o nilalakaran. Ano? Maging ito man ay hindi maganda, maging ito man ay maganda. Sabi nga, sa lahat ng panahon. Mga kapatid, ang context na ito, o dito sa context na ating scripture na ito po ay isang sulat na ipinadala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya no, sa Roma, no, sa Rome. No. At sa panahon pong iyon, ang Rome ay sentro ng kapangyarihan, kultura, at relihiyon sa buong mundo. No? Maraming Diyos ang sinasamba at maraming batas ang sinusunod. Kaya nga po ang mga mananampalataya doon ay pinaghalong Hudyo at mga Hentil o Gentiles. Ang mga Hudyo ay umaasa sa Law of Moses, no, at mga ritual. At ang mga Hentil naman ay umaasa sa sariling karunungan at pagsisikap. Kaya kailangan po silang turuan ni Pablo na sabi nga po ay walang pagkakaiba ang lahat. Pare-pareho tayong kailangan ng grasya o nangangailangan ng grasya. At pinapaliwanag po ni Apostol Pablo dito na kung paano ang paraan para maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. At sabi nga po dito ay para maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon Diyos ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito po ang katotohanan na binago no, ng buong mundo at naging simula ang Reformation no, noong panahon ni Martin Luther. No. At dito po sa ating pagtalakay, ay hatiin po natin ito sa tatlong bahagi, itong ating talata ngayon. No? Sa unang bahagi pong ito, part 1, yung sinasabi nga po dito is, the righteousness of God is revealed. No? Doon po sa salitang revealed, no, sa Greek po niyan is apokalyptoma. No po, apokalyptoma. No? Yan po ang sinasabi po ng Greek, apokalyptomai. Ano po pala? Yan, apokalyptomai. Yan. Yan. Ito po ay nangangahulugang inihayag o pinakita. No? Yan po ang sinasabi niyan. Ang isang bagay po na sinasabi po dito sa talatang ito ay para bang dati tayo ay nakatago no sa mga simbolo at sa ilalim ng batas. Parang ganun po yan Noong panahon po kasi na yun na hindi maintindihan dahil ano nga ba yung mga kahulugan nito? O sabi nga ay marami pong tao ang naguguluhan. Kaya nga po ang katwiran noon ay nakikita lamang po sa mga handog, sakripisyo, at seremonya. Diyan po ang nagiging basihan. Madilim at malabo ng nakikita. Kaya nga po, pag hindi inasahan, o pag hindi nakamtan yung hinihingi, parang sabi, hindi tinanggap ng Panginoon. Parang doon kasi ang basihan noon Kapag may inialay ka, pag wala kang iaalay, wala. Pero ngayon po, ang Ebanghelyo ay malinaw na. Ito ang ipinahayag at nakikita na sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang naging liwanag. Sabi nga, tinanggal po niya dito ang tabing. Tinanggal ang harang. Wala nang kailangang hayop na isakripisyo dahil siya mismo ang naging sakripisyo. Wala nang paligoy-ligoy. No? Malinaw na ang katotohanan. Ano nga ba ang righteousness?
Mga kapatid, ang righteousness po ay hindi po ito katangian lang. Ito ay status o posisyon. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, hindi lang tayo pinatawad, kundi binago na ang katayuan natin. Mula sa makasalanan, tayo po ngayon ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, ito'y tinatawag po natin itong imputed righteousness. Ibig sabihin, ang katwiran ni Kristo ay inilipat na sa atin. Ipinalit na sa atin. Sa ating mga karumihan at sa ating mga kasalanan. And even in our identity. Nabago na yung identity natin. Diba? Sabi nga po sa atin ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Yun po yung pagpapalit. No? Imputed righteousness. Dati, takot tayong lumapit sa Diyos dahil marumi ang ating konsensya. Pero dahil inihayag ang righteousness ng ating Panginoong Kristo, dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, kaya tayo nakalalapit ngayon sa Kanya. May lakas tayo ng loob sa bawat oras at bawat panahon. Hindi tayo tumitingin sa sarili nating kakayahan. Tumitingin tayo sa kung gaano kabuti at kadakila ang ating Panginoong Hesus. Parang ganito lang yan eh. Lord Jesus Christ, dahil righteous ka, dahil tagapagligtas kita, dahil Panginoon kita, lalapit ako sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga biyaya. Salamat po sa makaligtasan. Nalalaman mo po ang aking pinagdadaanan. Nalalaman mo po ang aking kondisyon. Nalalaman po. Ganun tayo lumalapit. Hindi dahil sa, Lord, kaya mo nagawa ito kasi makasalanan ako eh. Lord, kaya mo pinarurusahan mo ako sa mga bagay na ito. Again, ang parusa ay consequence because of our wrong choice. Kaya nga, kailangan natin ito. Sabi doon sa ikalawang bahagi, punta na po tayo sa ikalawang bahagi, which is sabi niya doon, from faith to faith. Kanina about the righteousness. Ngayon, from faith to faith. Kailangan po natin ito. Hindi natin makikita yung naunang part, ang pagiging matuwid, kung wala po tayo nito. Faith to faith. Sabi nga doon, from faith to faith. Mula sa pananampalataya, patungong pananampalataya o paniniwala. At sa verse na ito, sabi doon sa Amplified Version, springing from faith and leading to faith. Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pananampalataya at patuloy na tumikilos, patuloy na tumatakbo sa pananampalataya hanggang dulo. Naniniwala na nananampalataya tayo. Sabi nga doon, start by faith. Hindi tayo naligtas dahil sa gawa, kundi dahil naniwala tayo. Diba? Sabi sa atin in Ephesians, very popular ito, Ephesians chapter 2, verse 8-9, o Efeso chapter 2, verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Hindi natin kayang ipagmalaki, no, na dahil nagawa natin ito. Hindi po. Hindi dahil lang yan sa grasya ng Panginoon. Kaya nga wala po yung katapusan. Marami po mga Kristiyano na pag natanggap na nila yung kanilang biyaya, na pag mabuti na yung nawawala naman sa Panginoon. No?
nagiging complacent, ang tawag po doon. Kaya nga po, ito ay sinasabing from faith to faith. Kung naniwala tayo at dapat nagpapatuloy. Nagkukontinue yung pananiwala at pananampalataya. Hindi po yan nakabase doon sa mga circumstansya, situation, o mga nangyayari sa buhay natin. Kaya nga ang paghubog sa atin ng Panginoon is from faith to faith. At sinasabi nga, hanggang sa isinasa pamuhay na natin ang pananampalatayang ito. We are living by faith or live by faith. Hindi na tayo nabubuhay ng banal gamit ang sarili nating lakas. Kundi patuloy po tayong nagtitiwala anumang oras, anumang panahon sa ating buhay. Diba? Sabi nga po sa atin ng Galatians chapter 3 verse 3 ay ito po. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyo matapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Yan. No? Yan po. Huwag po tayong maging hangal sa mga bagay nito. We need to live by faith. Kung nagsimula na tayo, huwag na nating tapusin. No? Para bang, yun nga po nasasabi natin kanina, parang ang tingin natin sa Diyos ay parang ATM card. No? Yung ang tawag natin sa Kanya ay Panginoon, hindi Panginoon, is the Lord. Lagi natin tatandaan. Yes, He is a giver, pero sabi nga sa pamumuhay natin, kung tayo namuhay na sa Espiritu, hayaan na natin ang Espiritu ang siyang magpatuloy sa ating buhay. Dahil ang pananampalataya po ay hindi static. No? Alam niyo, static. Minsan hindi, minsan oo, parang static lang siya. No? O parang sabi nga po ay minsan okay, minsan hindi. Mga kapatid, ng pananampalataya po ay dapat consistent. Habang nakikita natin ang katapatan ng Diyos, lalo tayong naniniwala. Sabi nga po, awakens more faith. Kapag nakikita natin ang gawa niya, lalo tayong lumalakas ang loob. Ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, no? O ang ating pagkilos, hindi na ating pananalita. Hindi porket sabi nga po ay born again ka na, o kung ano pa man ang iyong religion, no? Ay titigil ka na sa paniniwala. Mga kapatid, araw-araw dapat ay from faith to faith po tayo. Kahit wala na po tayong makitang solusyon, dapat may faith. Kahit mahirap ang sitwasyon, dapat may faith. Sabi nga, lumalago po ang pananampalataya natin. Habang tumatagal, hindi po humihina. At sa uling bahagi po, tungayan po natin yung part 3. The just shall live by faith. Ito po ay hango doon sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Para maintindihan po natin, basahin po natin. Habakkuk chapter 2 verse 4. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yes. Two kinds, no? Two kinds of a person. Isang hambog at matuwid. At sabi nga, may two explanation. Pag hambog, mapapahamak. Kapag matuwid, magiging mabuti ang buhay. O sabi nga, doon sa word na ginamit, doon sa Amplified Version niyan is just o matuwid. No. Ito po ay tumutukoy sa mga taong tinanggap na ang katwiran ng Diyos. Yan po ang dapat natin. Kung tinanggap na natin ang kabanalan ng ating Panginoon Jesucristo at tinanggap mo siya bilang yung personal and Savior, ikaw po yun. Tayo po yun. Dahil ang buhay po natin ay hindi dapat nakabase sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata o yung sight. O hindi na rin po nakabase yan sa kung ano ang nararamdaman natin o feelings. At kung ano ang sinasabi ng tao o opinions. No? Kundi nakabase lamang po ito sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ano ba sinasabi ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, para
maintindihan natin ang faith na ito. Ilang beses na rin nating nasasabi ito. No? Alalahanin po natin, natandaan natin yung acronym ng faith. No? Ang faith is forward, letter F is forward, no? Letter A is all, letter I is issues, letter T is to, heaven. Kaya ibig sabihin po, no, kung meron tayong pananampalataya, forward all issues to heaven. Ibig sabihin po niyan, ipasa natin sa Diyos ang lahat. Huwag po nating dalhin ang bigat. Ibigay po natin sa Kanya dahil Siya ang makapagbibigay ng solusyon sa anumang ating kinaharap. At ito po ang wake-up call sa atin ngayon. Marami po sa atin ang namumuhay base sa emosyon. Kapag masaya tayo, makalakas tayo kay Lord. Kapag malungkot o may problema, humihina tayo. Pero itinuturo po sa atin ng salita na ang just o ang mga itinuturing na matuwid ay live by faith. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, naniniwala at kumakapit pa rin tayo sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, tandaan po natin, una, salvation is by faith. Nagsimula ang lahat sa paniniwala. Sabi nga po ni Martin Luther, no, isang quote po niya, sabi niya doon, it is faith, sabi niya doon, without good works and prior to good works, sabi niya doon, that takes us to heaven. No, we come to God through faith alone. O sabi nga po niya doon sa Tagalog, ang pananampalataya daw po ang siyang nagdadala sa atin sa langit. Bago pa man tayo makagawa ng mga mabuti at sabi nga, ito ay hiwalay sa ating mga gawa. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya nga po, nandyan po at sinasabi sa atin that sanctification is by faith. O sabi nga po, lumalago tayo sa pamamagitan din ng paniniwala. Nung una, sa pananampalataya at sa ating ngayong pag-akbang, nagkakaroon tayo ng sanctification through faith also. Sabi po ni Charles Spurgeon, sabi doon, sanctification grows out of faith in Jesus Christ. Remember, sabi niya doon, holiness is flower. Sabi, not a root. It is not sanctifications that saves, but salvation that sanctifies. O sinasabi nga po niya doon na ang pagbabago daw po at kabanalan ay bunga ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga po doon, ang kabanalan daw po ay parang bulaklak. Hindi ito ang ugat. Hindi tayo naligtas dahil naging banal tayo, kundi naging banal tayo dahil tayo ay naligtas na. Isa pa, righteousness is a gift. Tandaan po natin, hindi ito kinikita o hindi natin ito pwedeng sabihin ay ma-earn. Kailangan lang po nating tanggapin. Kailangan po nating gamitin. Kailangan po nating isabuhay. Yan po ibig sabihin nun. Sabi rin po ni Martin Luther, this is the mystery which is, sabi nga is rich in divine grace to sinners. Ano raw po yun? Wherein by a wonderful exchange, our sins are no longer ours, but Christ. And the righteousness of Christ, not Christ, but ours. Ganda po nun, no? Sinabi ni Martin Luther, sabi niya doon, ang dakilang hiwaga ng biyaya, no, sa isang kamanghamanghang pagpapalitan o yung imputed righteousness, sabi nga, ang ating mga kasalanan ay hindi sa atin, kundi kay Kristo. At ang katwiran ni Kristo ay hindi na Kanya, kundi atin na. Grabe, no? Mga kapatid at mahal ko sa Panginoon, sa atin pong pagpapatuloy sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, huwag po nating kalimutan na patuloy po tayong maniwala at manampalataya. Kahit ang mga bagay ay kung minsan ay parang hindi ito umaayon sa buhay natin. Tandaan natin, meron po tayong Diyos na labis na nagmamahal sa atin at may pakialam
sa bawat pangyayari sa ating buhay. Sa bawat oras, sa bawat panahon, at anuman ang ating nararamdaman, iniisip, ay nalalaman niya. At meron po siyang laging solusyon at katugunan sa lahat ng iyan. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos at nawa tayo na pagpala ng Panginoon mula dito sa ating tinalakay mula sa Romans chapter 1 verse 17 na pinamagatan natin from faith to faith, the revelation of righteousness. No? At ngayon naman, tayo po ay, pasensya na ho kayo, medyo masakit ang ulo ko. At tayo po ay tutungo naman sa Wednesday reflection. God's morning mga kapatid. Mensahe po sa atin ngayong umaga ay madalas po gusto nating suklian ang pagmamahal ng Diyos gamit ang sarili nating gawa. Gusto nating sabihin, Lord, mabuti naman ako, kaya mahalin mo ako. Pero itinuturo po nitong ating talata ngayon na ating napag-aralan ay kabaligtaran po noon. Ang tamang pananaw po dapat natin pala ay, Lord, mahal mo ako at tanggap mo ako, kaya naman gagawa ako ng mabuti bilang pasasalamat. Amen. Huwag po tayong umasa sa sarili nating kakayahan para maging okay tayo sa paningin ng Diyos. Sa halip manampalataya tayo dahil kay Jesus, tanggap tayo at mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Kala ko nagsisimula ka pala. Haba ah. Okay, sige po. Tayo po ay magtatapos na. Yan. At ngayon naman, batiin po natin ating mga kapatid online. No? Magbati po natin sa ating kapatid. Po, yan, sa kaunahan po natin. Andito po ngayon ang ating kapatid na lagi rin natin kasama. Kasama rin po namin sa Bible study. Halos lahat ng mga nandito ngayon mga kasama sa Bible study kagabi. No? At yan ay sa pangunguna po ni Sister Babes, Rian Sares, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Diyan sa Makati, sa inyong buong pamilya, sa inyong nila Kuya Ramil, at sa lahat po ng inyong mga kamag-anak. At kami rin po ay nakikiramay sa inyong pagdadalamhati sa pagpanaw ng iyong tito, Sister Babes sa Rian Sares, yan sa Makati City, sa condolence po sa inyo. From Spirit Life Ministry at po sa aming pamilya, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo. Yan. At kasama rin po natin si Naywini Patual at isang mapagpalang umaga po from Villa Escudero. At dalangin po namin ang kagalingan sa inyong braso, yan, at nawa ay bigyan po kayo ng lakas ng ating Panginoon, at kagalingan, sa inyong nararamdaman, okay? At isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo sa Villa Escudero at sa inyo ni Ate Lisel, na lagi rin natin nakakasama sa mga gawain. Yan. At kasama rin po natin from Bulacan Chaong ang ating Kuya Chris, isang mapagpalang umaga po, Kuya Chris. Yan, pagaling po kayo. At yan, from Bulacan Chaong, siyempre, magbati na rin po natin sa ating mga kapatid dyan, sa ating yan, kila Nanay Marta, kay Nanay Cory, Nanay Lina, yan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan sa Bulacan Chao. Yan. At sama rin po natin siyempre ang ating kapatid from Dolores, Quezon, si Nay Remy Alinea. Sa mapagpalang umaga po, Nay Remy. At po ay yan, patuloy na kalakasan. Nakakatuwa po si Nay Remy, talagang sa lahat ng gawain, kasama rin, kahit na sabi nga ay basta mawalan ng
salamin ba yun o ilaw, no? Talagang basta para sa Panginoon, talagang fight, no? Nakaka-inspired po. Yan, salamat po at sa mga action na ganun ay sabi nga ay napagpapala na po tayo no? Dahil sa um, yung, ating pagpapatuloy sa Panginoon. No? Paano po natin nilalabanan ng sitwasyon. No? Parang ganun. Parang katulad din po sa ating tinalakay ngayon dito sa Romans chapter 1 verse 17. Yan. At isama rin po natin ngayon sa from Dolores, Quezon. Yan si Tatay Victor Dalangin. No? Pagbati na rin po natin kay TC Dalangin at sa buong pamilya po ninyo. At ito kasama rin po natin si Nanay Josie, no, dito sa Barangay Santo Niño. Yan, lagi rin po nating kasama sa mapagpalang umaga po sa inyo, Nanay Josie. Napagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Yan, at kasama rin po natin ang ating kapatid, no. Yan, si Brother Ezekiel Malasmas, no, si Brother Seki. Sa mapagpalang umaga sa iyo, bro. Yan, tuloy kang ingatan ng ating Panginoon at with prayer sa iyong lolo, no? Sa mapagpalang umaga sa iyong lolo, ngayong umagang ito at sa bawat araw, no? Patuloy na kalakasan at patuloy na pagpapala mula sa ating Panginoon, no? Yan, at sino pa yan? From Liliw Laguna, muli kasama rin po natin si Nay Edna Arosena, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Nay Edna at sa inyong buong pamilya, angkan, yan, at sa inyong ministeryo, no? Sa inyong church, yan, ay magpatuloy lamang po. Yan, at ganun din po kay, yan, kasama rin po natin si Ate Nela, yan, Nonoso, isang mapagpalang umaga po. Ate Nela at sa inyong buong pamilya dyan sa Maranata. Yan. At ngayon kasama rin natin aking magandang nanay, Corazon Gitgano Mercado, mula po sa Santa Rosa, Laguna. Yan, isang mapagpalang umaga. Siyempre, bati ko rin po sa aking anak na si Casey, ganoon din kay Kyle, at siyempre sa aking kapatid, kay Caroline, at sa aking mga pamangkin dyan sa Santa Rosa, Laguna. No? At yan, from Bacolod City naman po tayo. Kasama po natin si Kuya George Pios, isang mapagpalang umaga po. Kuya George Pios, dyan sa Bacolod City, no? At ayan, sa iyong buong pamilya. At from Dao family naman, from USA, Washington Seattle, kasama po natin si Nars Abby, ang ating kapatid na lagi nating kasama. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong pamilya. Yan, at kasama rin po natin ngayong araw na ito ang Andal Artillaga family sa pamumuno po ni Pastora Pe. Isang mapagpalang umaga po, Pastora Pe, no, sa iyong buong pamilya, angkan. Yan. At syempre, kasama rin natin ang ating kaibigan, kumpare, kapatid, no? Yan, si Brother Rolly Bombani. Syempre, pagbati natin. At syempre kay Sister Angel, no, sa kanyang may bahay. At ganoon din sa ating mga baby dyan, kay Roan at kay Rael, no, isang mapagpalang umaga dyan sa Bulakin, no? Dolores Bulakin, Dolores Bulakin, no? Yan, isang mapagpalang umaga, ano? Yan. At yan, from Cotabato City, no, kasama rin natin ang aking magandang pinsan. Siyempre, pagbati na rin natin dyan sa Brigule, Chua, Getgano, Tan, Untalan, family, no? Mga kamag-anak natin dyan sa Cotabato, Alamada. Yan, kasama po natin Chua, no? Ang aking pinsan, no? Si Ate Judith Brigule. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At from Barangay San Gregorio, kasama naman po natin si Sister Buena, ang Castillo family, at belated happy birthday kay paring Alvin, no? Isang mapagpalang umaga at dyan sa Kalihan, no? At
Kasama rin po natin si nabati ko na ito si Sister Lizelle Dalangin. Yan. Thank you kapatid sa iyong reflection, no? At sino pa ba? Yan. Kasama rin natin aking kapatid yan, si Caroline Mercado. At yan po tayo magtatapos. I think nabanggit ko lahat, no? Yan. Yan. Okay. So, diyan po tayo magtatapos mga kapatid. At nawa tayo napagpala na salita ng Panginoon Diyos. At sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa oras at araw na ito, sa iyong pagtuturo, sa iyong paggabay, sa iyong paglilinaw. Kami po, Panginoon, ay iyong napagpala. Ikaw po ay aming pinupuri, pinasalamatan, at sa iyong pagpapahayag, we acknowledge, God, Lord, na ikaw yung guro na siyang nagtuturo lamang po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat oras at sa knowledge and wisdom, Lord, na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin at patuloy pang kami, Panginoon, na mapagpala mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang pinagmula ng lahat ng ito at dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas, katwiran, katatagan upang magamit namin ang salitang ito na iyong ibinukas, ipinagkaloob, at ninanais mo aming lakaran. Sa itong ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabanalan. At kami po, Panginoon, ay naniniwala na kami po ay pinagaling nyo na sa bawat may karamdaman at ang lahat ng pangangailangan ay iyo pong ipoprovide para sa amin. Ano man ito, Lord, kami po ay nagtitiwala at pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Sa aspeto ng aming negosyo, trabaho, pag-aaral, at sa lahat ng area ng aming buhay. Ikaw yung Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng probisyon at lakas sa lahat ng ito. Pakita mo po sa amin, Panginoon, at pakalooban mo kami, Panginoon, ng pananampalataya na higit sa aming sinasabi at inaasahan. Ikaw po ang maghari sa aming buhay. Salamat po, Diyos Ama, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Sa iyong kamay ang tagumpay, hindi matitinag sa laman ng buhay. Hawak ang katotohanan, ikaw ang gabay. Espada ng salita, kalasag ng pananampalataya. Sa bawat labanan, tagumpay ang ating mga. Sa inyong kadiliman, ligtas ng naliligaw. Sa espada at kalasan, kami mananalo. Ngalan ni Jesus, kami magwawagi. Amen. Lakas mo'y aming tanggulan, walang makakawangin. Ang Espiritu mo'y gabay sa laban na ito. Ang tagumpay ay sa iyo, o aming Kristo. Para ng salita, kalasan ng pananampalataya. Sa bawat kapanan, tagumpay ang ating mga. Sa ilang kadiliman, ligtas ang naliligaw. Sa espada at kalasan, kami mananalo. Sa espada at kalasan, kami mananalo. Laban sa masama, ikaw ang aming panalo.